Kamusta po ang bawat isa? Ay, Amen. kamusta po ang lahat ng anak ng Diyos? Amen. Sino po yung inaantok pa? Amen. Yun. Sino po yung handa ng sumamba at magpuri sa Panginoon? Amen. Yes, thank you, Lord. Tunay nga po na ang araw na ito ay araw ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? Hindi lang po itong araw na to, but every day of our lives. When we have surrendered our life to the Lord, lahat ng mga araw ng ating mga buhay, it is considered na for? Yes! For God's glory, para sa Panginoon, para papurihan ng Panginoon, para pasalamatan ang Panginoon. So every gising is a blessing for us. Niniwala po ba tayo dito? Kahit na pagmulat ng mata mo, masakit yung ulo mo. Diba? Still, thank you, Lord. Kahit na pagising natin, parang nahihiga ng something. Thank you, Lord pa din, di ba? Kasi still, we got the chance to open our eyes. Ibig sabihin po, meron pa tayong buhay. Ibig sabihin, buhay pa tayo kasi we got the chance to wake up. Di ba po? Yung pagkakataon na tayo ay magising pa sa bawat pagkakataon na tayo ay nakatulog, isang napakalaking pagpapala na mula sa ating Panginoon. Di ba maaaring sa atin, we might take it for granted na basta nagising na lang tayo tapos tanghali na, gising, ligo, alis, wala na. Di po ba? Nakalimutan na kung para saan pa tayo bumangon, kung sinong dahilan, bakit pa tayo nagising, nakalimutan na. But we always thank the Lord for the life He has given to us daily. Sa bawat araw na ibinibigay ng Panginoon sa ating mga buhay, it is a chance for us to thank the Lord, to praise the Lord, and give back the glory to the Lord. Na kung ano man yung gagawin natin sa buong maghapon, nagagawin natin sa buong maghapon, whether it will be at school, whether it will be outside, sa mga bahay, sa opisina, lahat ng gagawin natin, it all revolves na sa pagpupuri and to glorify the Lord. Hindi po ba? Amen. 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 Thank you, Lord. Kasi po, yung buhay na meron na tayo ngayon, the time na sinurrender na natin sa Panginoon, yung ating mga buhay, it doesn't belong to us na. It belongs to the Lord na. Kaya lahat ng ating mga gagawin, if ever, nakukuha po ba natin na yun na yung nasa heart natin na ang ating buhay ay para sa Panginoon na lahat na kahit na yung ating paghinga is we want to give the glory to the Lord, na kahit anong gagawin natin, kahit anong hahawakan natin, ang gusto natin is to give back the glory to the Lord, to glorify the Lord, yung matuwa ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin, lahat ng ating mga sasabihin. Yun po yung magiging desire na ng ating mga puso, hindi po ba? And now, this is the time naman po for us to thank the Lord, to praise the Lord as a family of God. Ito pong tinatawag natin family of God because we have one denominator. Ano po ba yun? Amen! Our Lord Jesus Christ. Yun na po yung common denominator ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Yes! Yun po yung common denominator. That's why we call ourselves a family. Amen? Because we consider ourselves, because the Lord has told us that we are the children of God. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Yun po yung katotohanan na araw-araw po natin kailangan i-enjoy at i-embrace. Di po ba? Na pagkaalam natin na ako ay anak ng Diyos, di ba po? Ano pa ang panlaban sa akin ng world? Ano pa ang panlaban sa akin ng mga yung mga nagagalit sa akin sa opisina, yung mga nagchichismis sa akin sa kabila. O
or yung mga may ayaw sa akin. Di ba? Ang problema, di ba po? Di po ba? Yun po yung ating everyday. We have to remind ourselves and we have to stand on that truth that we are children of God. And this day po, I just want to share these verses from Psalms chapter 95, verses 1 to 6. Let's all read po. I will read verse 1 and alternate po. The congregation will request to read verse 2, and then I'll be 3 and 4, and then 5, and all together we will read verse 6. So, Psalms chapter 95, verse 1. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyful to the rock of our salvation. Verse 2 po. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with songs. Verse 3 po. For the Lord is the great God and the great King above all gods. Verse 4 po. In His hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. Verse 5. The sea of His, for He made it, and His hands formed the dry land. Verse 6 po tayo lahat. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. We truly want to praise and thank you, Father God, for this day. Truly, Lord God, that you are our God and you have created us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for this time that we can come before you as a family to worship together, to sing praises to you, to listen to your words, and to be blessed, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for this truth na binibigay niyo po sa amin daily on how you loved us and how you're continually loving us in spite of our shortcomings, in spite of all our flaws. Maraming salamat, Panginoon, that every time we have opened our eyes in the morning, we can say, thank you, Father. Thank you, Lord, for loving us and giving us this life, Panginoon, to experience your goodness and faithfulness in our lives. Panginoon, maraming salamat. We cannot say it in words on how thankful we are, Panginoon, sa kung ano yung ginagawa ng Panginoon, patuloy sa aming mga buhay, Lord God. And as we come before you, Panginoon, at this time, Lord God, patuloy po kayong mangusap, Panginoon, sa bawat isa. Lord God, anoint niyo po, Panginoon, ang mouth ng mga gagamitin niyo, Panginoon, sa araw na ito, na instrumento, Panginoon, of your word, to preach your word, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Anoint the lips, Panginoon, of Brother Vic as he will preach your word today. The worship team, Panginoon, we pray that we will use these songs, Panginoon, to speak to us, Panginoon. Patuloy niyo din po, Panginoon, na i-empty ang aming mga hearts, Panginoon, but fill us with your Holy Spirit, Panginoon. Nawa, Panginoon, lahat ng mga bagay na ito ay tunay, Panginoon, na maging kalakasan namin, Panginoon, sa aming paglakad, Panginoon, sa inyong presence. Maraming salamat, Father God, and as we come, Panginoon, sa inyo, Lord God, humihingi kami, Panginoon, ng paglilinis, patawad, Panginoon, sa kung ano man, Panginoon, mga bagay na aming naisip, nasabi, nagawa, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, na maaaring maging dahilan para hindi nyo kami lingunin, Panginoon, sa mga oras na ito at tanggapin yung aming mga papuri. Lord, patawarin niyo po kami, Father God. Maraming salamat for this love, for this forgiveness that we have in our lives, Panginoon. And we come, Panginoon, sa presence niyo, Panginoon, nagpapalinis, Panginoon, kami sa iyo, expecting, Panginoon, that you will do marvelous things, good things, the best things, Panginoon, in our lives. Higit sa aming mga ina-expect, higit sa aming mga kinakailangan, Panginoon. We are expecting this, Panginoon. Nalalabas kami sa lugar na ito. Bit namin, Panginoon, ang victory na nanggagaling sa iyo because you are our God. You are the all-knowing God, the most powerful God, and the omniscient God, the omnipresent God that is with us today, Panginoon. Maraming salamat, Father God. Patuloy namin tinataas ang inyong pangalan sa lugar na ito, sa iyong
papuri, kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Glory to God. Can we all stand po? Amen. Can we all stand? Can we smile to the person at the back of us? Can we smile to the person beside us? Can we smile to our family in Christ? Amen. It is a blessing. It is a blessing to be in the presence of the Lord. Amen. Amen. Alam niyo po ba, when we all gather together, it's such a blessing na makita niyo yung kapatid niyo, amen, na, di ba when you greet someone, you will not say, hi, kamusta ka na? God bless you. Di ka lang, di ba? You will see them with a happy face because you are glad to see them, amen? Hindi mo tayo magtatampo na, hi, kamusta ka na? Hindi naman tayo magkahay ng ganun, di ba? We will share the love of God that we have, amen, that we have in this family, amen? So let us greet one another with a smile. Konti lang tayo, I can count everyone with my one hand. Oh! Konti lang tayo, so let's make sure na let us greet one another. Every single person that is here, amen? Amen, glory to God! Di ba, ikot-ikot po tayo. Greet each person, amen. Yes, Lord, we are happy, Lord Father, to be in your presence. We are happy to be with you, Lord Father, to see this family, O Lord Father. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig ko kay ikaw. Pagkasama sa dalawin. Nasa Diyos ang binupuri natin ko. Ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. English naman! I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all their happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. O kay ikaw pagkasama kanyang pag-ibig. Sa Diyos ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Let's sing it in English. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God. God's wonderful people. Amen and amen. We thank you, Lord Jesus, for your presence. You know, I want to share with you guys a verse. In Hebrews chapter 12, verse 2. Ano pong nakalagay po doon? In Hebrews chapter 12, verse 2. It says here, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Amen? So who will we set our eyes during this praise? Who will we set our eyes on? Jesus. On who? Amen. Amen. We will set our eyes on Jesus. Why? Because He is the
author of our faith. Siya yung captain ng buhay natin. Amen? He is our captain. He's our pioneer. Jesus is also who? The Holy One. Amen? Let us see dun sa ating first song, who Jesus is. So verse 1. Who Jesus is. Sabi niya dito, He is our author. So lahat ng buhay natin, buong buhay natin, nakasulat na yon. Amen? Who else is Jesus? Jesus is the Holy One, meaning He is pure and perfect. Amen? He is a perfect God. Who else is He? He is the living Word, meaning lahat ng nakasulat sa Bible, it is true and perfect. Amen? All His promises nakalagay doon, it is true and perfect. Ano pa? Let's read the next one po, verse 2. Who is Jesus in our lives? Let us go to solid rock muna. Jesus is our solid rock, meaning He is our strength when we are weak. Amen? He is our firm foundation of faith. Amen? And Jesus is the Son of God, who is our Savior. Amen? So let us praise our living God. Amen? Let us praise our living God. Holy Spirit, lead before our praise to Lord Father. Holy Spirit, manguna po kayo. Manguna po kayo sa praise namin. Amen. Be the center of our praise, Lord Jesus. We put you, Lord Father, at the center of our praise. Amen. Yes, Lord Father. Let's clap our hands. Yes, Lord, we declare, Father, you are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus. Jesus, you are. Amen. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the love. And I adore you always. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you. Jesus, shout it out. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Amen. You are miraculous. You are supernatural. The center of my focus. Jesus, you are all powerful. Amen. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover. And I adore you always. It's all about you. Yes, Lord Jesus. Just praise for you, Lord Jesus. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's about you. One more time, let's shout it out to Jesus. All the praise for you, God. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Let's sing it again. It's all about. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, it's Jesus. Jesus. Let's shout out His name, Jesus. 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 Amen, amen, amen. Yes, let us continue declaring His name. Amen. Let us continue to glorify His
name. You are God, you are Lord, and you are worthy to be praised. Amen? Yes, Lord. We're expecting of you, Father. Here I am. I've come to find you. Amen. Here I am to see your grace. Bring to you an offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? I praise. You are God, you are Lord, you are all I am. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Yes, Lord, we want our lives to praise you. Here I am, I've come to thank you. Yes, Lord, we thank you, Lord. Here I am, a life you changed. Yes, Lord, because you gave your life for me. You crucified yourself for me. Thank you, Lord. Do anything but praise. I praise. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Yes, Lord. We surrender our lives to you, Lord God. We surrender our lives to you, Lord Jesus. Amen and amen. Let's declare it again that He is God. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. Amen. Praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. Let's try it again. Lord, we declare you right now. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. Yes, Lord, you want our life to praise you. Want my life to praise you. I want my life to praise you. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Jesus, we want to praise you. You are worthy of praise. We magnify you. Yes, Lord. Lord, we want our lives just to praise you, Lord Jesus, because you've been so good. You've been so good, Lord Father, in our lives. And we just honor you, Lord God. We give you our hearts. Lord, we continue to pray, Lord Jesus, to transform us, Lord God.
Transform us, O Lord Father. Transform our hearts, O Lord Father. Renew our minds, O Lord God, so we'll bring glory and honor to you, Lord God. Lord Jesus, at this time, we just desire, Lord Father, to honor you. We desire, Lord Father, not only at this time, but for the rest of our lives, Lord Jesus. We want to honor you, Lord Jesus. We want to honor you, Lord God, with our lives. This is my desire. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I live for you. I love every breath that I take, every moment I wake. Have your way, Lord. Have your way in me. Yes, Lord. Let this be a prayer, a confession to Him. Let this be our prayer, Lord God. We pray to see you, Lord Jesus. This is our desire. This is my desire to Lord, I give you my heart. I give you my soul.
distracted, Lord Father, with being so busy with our lives, so busy with the things that we want, so busy with everything, oh Lord God. And we're sorry, Lord Jesus. Lord Jesus, align our hearts, oh Lord Father. Align our hearts, oh Lord Father, to you, Lord God. Align our motives, oh Lord Father, to you, Lord Jesus. That we can do, Lord Father, your will, oh Lord Father, in our lives. That we may bring glory and honor to your name, Lord Jesus. When the music fades, all is slipped away, and I simply come. Seek your face, Lord Jesus. Longing just to bring
We just want to honor you, Lord God, glorify you, Lord Jesus, magnify you, Lord Father, lift you high, Lord Jesus, in this place. Lord, have your way. Have your way. We praise you, Lord. We lift you up. We declare you, Lord God. Oh, it's all about you. It's all about you. And we will worship you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Shout it out to you guys. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Transform us, O Lord. It's all about you. Align our hearts with your motives, Lord God. We're truly sorry, Lord God. We're truly Lord Jesus. It's all about you. But Lord, we fix our eyes on you, Lord Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. This church is for you, Lord God. Our lives are for you, Lord Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. As we come before the Lord, let's continue in the mode of praise and worship to God. Hallelujah. Let's open our mouths, declaring God's goodness in our lives. Hallelujah. Lord God, maraming salamat, Father God. Naririto kami, Panginoon, ngayon. Search our hearts, Panginoon. Search our hearts, Father God. We want to come before you, Panginoon. Marami kaming mga ginagawa, Panginoon, sa aming mga kabisihan, that we might forget our main worship, Panginoon, para sa Diyos, ang aming mga buhay, Panginoon. Lord God, sa mga oras na ito, nais namin muling italaga, Panginoon, ang aming mga buhay. Everyone who wants to dedicate their lives in June sa ating Panginoon, let's all raise our hands, declaring our full surrender to the Lord. Hallelujah. Everyone, hallelujah. Let's all open our mouths. Hallelujah. Declaring what we want to say to the Lord sa mga oras na ito. How we want to say, Lord, here is my life. Ito ang Panginoon sa inyong harapan, Lord God. Gamitin mo ako, Panginoon, ngayon, mula sa mga oras na ito, Panginoon. Gamitin niyo ang aking buhay bilang instrumento, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Sa mga oras na ito, mga susunod na araw, Panginoon, ng aking buhay. God, narito, Panginoon, handa, Panginoon, ang pag-apos sa inyo, unuyang sumunod sa inyo, Panginoon. Simula sa mga oras na ito, Lord God, empty me sa mga bagay na gusto para sa aking mga buhay. But Lord God, fill my life, Panginoon. Fill your presence. Fill your work, Panginoon. Ano
Hello. Hello. Good morning po. May I request po? May I request everyone to please release in reference to the reading of this word. The word of God will be delivered to us today by Church Elder, Big Buwang, and today's scripture verses reference is taken from the book of Proverbs 29:25. I repeat, today's scripture verses reference is taken from the book of Proverbs 29:25. I will be reading from the New King James Version. Proverbs 29:25. The fears of man bring a snare, but whoever trusts in the Lord of should be saved. Thank you, Lord. Be the Lord and blessing to us, reading of His word. You may now all be seated. Salamat Brother Parsi sa pagkabasa sa ating salita ng Panginoon sa umagang ito. At puri ng Panginoon sa buhay ng bawat isa ngayon ay narito at muli nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. Kung ating makikita ay mayroong pinaka-importanting bahagi po ng ating mensahe ngayon. Ang sabi doon, the fear of man brings a snare. Ang mensahe binibigay sa atin ng Panginoon ay binibigyan niya po ng title na Banishing Fear from Our Lives. Remember, brothers and sisters, there are two words that it seems like the same pronunciation, but we should have to understand what's the meaning of these two. Banishing and vanishing, or vanish or vanish. The word vanish, dito po ay pinakikita at ang sabi po dito ay to remove, alisin, pag-alis. While the vanish is nawala, naglaho. So, malinaw po, di ba? So, baka magkaroon po tayo ng misinterpretation about the words. The banishing fear from our lives. Ang pag-alis ng takot sa ating buhay. Kung ating titingnan po ang mensahe nito ay makikita po natin na bilang mga mananampalataya ay hindi po natin maikakaila sa ating mga sarili. That we still have fear in our lives. Dahil akala lamang natin na tayo po dahil ay nandun na sa presensya ng Panginoon. But deep inside our heart ay nagkaroon pa rin tayo ng ganong mga kalagayan o ganong damdamin. Very aware, tayo po ay nag-fear na yon na siyang nagkulong sa atin. Kaya po tayo ay hindi makadakat ng alim sa kalooban ng Panginoon. For this reason, God invites us to consider His Word. Sabi ng Panginoon, inangayahan niya tayo na isaalang-alang natin ang kanyang mga salita. So sa pamagitan po ng kanyang salita ay malalaman natin ang katotohanan kung bakit hindi tayo makalaya doon sa takot. Those fear. We are a captive of that fear. So we should have to consider the Word of God. Sapagkat ang salita ng Panginoon guide us to liberation and will do us in the works we expect. God's will is that we live full, blessed lives. But what do we do with that deepest fear that attacks everyone's equal?
Sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Na tayo po ay mamuhay na may kasagalangan. Ngunit ano ang gagawin natin sa malalim na takot na sabay na umatake sa lahat ng mga mananampalataya. Christian as well to non-Christian. Bakit sinasabi natin non-Christian? Sapagkat there are some people that they believe that they are a Christian. But, and the truth, according to the Bible, they are not. What do we do? With the fear of not having, sabi nga rin, for example, ano daw ang ating alalahanin at lang agad gawin kung tayo ay nagkakaroon ng takot na hindi tayo makakain? Halimbawa, what happens? We do not become witnesses because of fear. Isa po sa parte natin dapat maunawaan mga kapatid, yun po ang dahilan kung bakit hindi po natin magawa na ipahayag ang salita ng Panginoon sa ibang mga tao na hindi pa po tunay na nakakilala sa Kanya because of fear. Aminin man natin o hindi, bakit kahit ako sa aking sadid, mga kapatid, ay inaabot ako sa ganung mga damdamin. That at the time that even I try to interfere yung sinasabi sa akin ng Banal na Espiritu that you have to share the Word of God to these people. Subalit ang nangyayari po ay hindi po tayo magagawa because nagkaroon tayo ng takot. Yan po ang mensahe na ibinibigay sa atin sa Panginoon, ng Panginoon sa ito. We have alisin natin banishing fear from our lives. As the Word of God said in Proverbs chapter 59, the fear of man will put us near. But he who trusts in the Lord will be exalted. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, itinaas namin sa inyo ang iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ito. Basta na ito po ay magkaroon po, Panginoon, ng tunay na kaliwanagan sa bawat isa, Panginoon. Upang sa gayon, O Diyos, ang anumang takot na narito sa aming mga puso ay tunay po na ito may maagis, Panginoon, sapagkat ito po ang iyong plano na kami po, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan sa pamagitan po ng iyong mga salita. At dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay buksan mo ang aming pangunawa, buksan mo ang aming mga spiritual understanding upang sa gayon, Panginoon, ay tunay po, Diyos, na kami makasunod doon sa iyong mga layunin, Panginoon, sa inyong mga alituntunin, Panginoon, para sa bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, ay tunay po, Diyos, na magkaroon ng lakas ng loob at alisin mo, Panginoon, ang takot sa aming mga puso upang kami man, Panginoon, inyong mga anak na narito, Panginoon, ay tunay po magagamit upang ang iyong mga salita ay aming maihayag, Panginoon, doon sa mga taong hindi pa po nakakilala sa iyo. Panginoon, salamat po sa araw na ito at tunay po, Diyos, na ikaw po ang nasa aming kapiling, ikaw po ang kapiling namin, ikaw ay nasa kalagitnaan, at ikaw po ang siyang magbibigay sa amin ng kaunawaan sa lahat ng bagay na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral. Salamat po, Ama, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. O ng Panginoon, tulad ng sinabi ko sa umahan, na ang takot ang siyang nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit hindi po tayo makakilo sa presensya ng Diyos. Tayo po ay kinulong sa takot. Kaya mga bagay na dapat natin gawin para sa Panginoon ay hindi natin magagawa. Sapagkat ang takot na yun ang siyang nag-suffocate sa atin. Fear binds and closes and suffocates people. Ngayon sa araw na ito, ay buksan at titingnan natin ang mga examples kung paano po ang mga bagay na ito ay maunawaan natin ng lubusan kung paano po nagkaroon ng takot ng isang tao. This person is a person who is afraid is going, they're going to be bombed. Today we are going to search the scriptures how to achieve complete freedom from fear in all areas of our life. Ngayon po, sasaliksikin natin ang ating mga sarili. Paano po natin matunghayan doon po sa Bagang Kasulatan upang ang ating mga buhay
bilang mga binanggo doon sa takot na yun ay magkaroon po ng kalayaan. Fear intimidates and enslaves us. Kita po natin. Ang takot ay naging intimidator sa atin. Maybe we are intimidated with people, with relationship, the comments of others, illnesses, or with the future. Kaya po natin mabuti. There are some extensive lists of fears that people face. Fear of failing, number one. Takot kang maligo. Fear of succeeding or that something will turn out well. Takot na magtagumpay o na may mangyayaring kaiba. Fear of what they will say. Takot ka sa kung anumang sasabihin ng tao. Minsan siguro sa atin dito maaaring nakisip tayo that we have to deliver this one, we have to say this one. Subalit ang unang pumasok sa atin, naku, baka ano pang sasabihin? Diba? May mga bagay sa sunod, may mga sandali na nais natin sabihin ng isang bagay. Ngunit pinangunaan tayo ng isang katanungan, baka nga kung ano pang sasabihin sa akin. Totoo yan. Maniwala tayo, hindi. Yun po ang katotohanan na minsan po sa bawat buhay ng mga mananampalataya nangyayari, yung katanungan na baka kung ano ba ang sabihin niya. Sometimes, nag-iisip ka na ang gusto mo lamang na ipahayag sa kanya ay isang katotohanan. Ngunit, sa ating isip, yung ating isip yan ang nagsasabi, baka kung ano ba ang sasabihin niya. Fear of situation, fear of rejection, fear of becoming vulnerable and being seen. Maraming bagay po ang dahilan kung bakit po tayo ay nakakulong sa takot. Kaya, nakapatid, kung ating titingnan, ito po ang dahilan kung bakit hindi tayo makasunod sa nais ng Panginoon. Ang Panginoon, marami siyang plano sa buhay natin. Napakagandang plano sa buhay natin. Ngunit, dahil nga sa takot na yaon, yun po ang dahilan kung bakit hindi tayo makasunod sa kanyang kalooban. And I believe every one of us here, nais natin magpapagamit sa Panginoon. Kaya nga tayo nandito eh. We are here to learn. We are here to know kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hindi po tayo magtitiis kapag pupunta rito. It doesn't mean na tayo po ay narito para lamang magkasama-sama. No, that is not the point. Nandito tayo dahil nais natin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Remember that many times, no? Fear, yun po ang problema. Yung takot natin, yung takot. Yun po ang lagi pong namumutawi sa puso ng bawat mananampalataya. Ngunit, isang bagay po natin maunawaan, mga kapatid. Ito po ay ang nais na alisin ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. At dito po makikita natin that there are some examples in the books, in the Bible. At isa na po sa pinaka-greatest example dito ay ang history ni Peter. Siguro alam naman natin kung ano po ang nangyari kay Peter during the time na kapiling pa niya ang Panginoon. Maging si Pedro, ay sabi niya sa akin, I will never leave you. Even up to death. Maging hanggang sa kamatayan, ay kasama mo ako. Yun ang sinabi niya doon sa Panginoon Jesucristo. Kung ating tumayan doon sa Matthew chapter 26, verse 69, 17, Peter was sitting outside in the courtyard and he approached a servant girl saying, "You were also with Jesus the Galilean." Siya po ay tinanong siya po nung isang babae, ikaw ay kabiling ni Jesus na taga-Galilee. Ngunit ano po ang sinabi ni Peter? No, I'm not. I don't know what you are saying. I-deny niya. I-deny ni Peter. Kaya sinasabi dito that Peter is the greatest example for this fear.
Sapagkat on the time, nung siya po ay tinanong, ay nilinay niya ang Panginoon. At ilang beses nang dininay? 3 beses. Subalit bago nangyayari ang bagay na ito, mga kapatid, ay sinabi na ng Panginoon sa kanya that before the rooster crow, you will deny me 3 times. At ang fear na yon ang naging dahilan kung bakit si Pedro, ano ang kinatakot niya? Sapagkat takot din siyang mamatay. Dahil akala ni Pedro during that time, siya po ay tinanong at sasabihin niya, ako ay kasama nung baka nga kasama siya ni tayo. But no, hindi po yun ang nangyayari. Ngunit, makikita natin na yung sitwasyon niya is not something that happened. At ang pangyayari na yun ay tulad ng sinasabi ko din, what is not, hindi po ito isang surprise ang nangyayari sa kanya sapagkat sinabi na nga ng Panginoong Jesucristo. Yung takot noon na siyang ang naging dahilan kung bakit nag-deny si Peter. At ang sabi nga doon sa verse 31 to 33, then Jesus said to them, all of you will take offense at me tonight, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flocks will be scattered. But after he has risen, I will go ahead you to Galilee. Responded Peter and said to him, although everyone is scandalized by you, I will never be scandalized. Isipin niyo po mga kapatid, siya mismo nagsabi doon sa Panginoong Jesucristo. It seems like that he's promising to the Lord. So bakit tala po nangyayari natin? Ano po lang mangyayari? And Peter said, with a hard decision, I will never leave you. Kita po natin. Si Pedro mismo nagsabi, I will never leave you. At gayon din po naman ang mga ibang apostolis. Sa yun din ang sinabi ng iba. And they answered the same. Jesus said to him, truly I will tell you tonight, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Kita po. Siya po ay dininay ng ni Peter 3 times. Kaya po mga kapatid, Peter said to him, if I have to die, sabi ko na sa inyo, sabi niya, kahit pa ako mamatay, ako ay mamatay with you. I will not deny you. At gayon po ang sinasabi ng ibang mga. Remember that there are 120 disciples at that time kapiling niya. And they have also 11 apostles during the time nung nangyari ito. At sinabi lang pareho, even I will not leave you even unto death. Kaya ang sabi doon, kung ating titignan nga doon sa chapter 22 verse 24, there was also a dispute among them as to which of them would be greatest. Yun po ang dahilan kung bakit nagpataasan na sila ngayon kung sino sa kanila ang magiging greatest kung wala na po ang Panginoon sa Kristo. They started going about arguing and who would be the greatest? What is the reason for the disciples to this? Why? And instead of taking advantage of the last dinner with Jesus, they began to dispute who could be the greatest once Christ is gone. Ano po ang reason? Selfishness. And selfishness of pride. At yun po, when selfishness and pride ay mamutawi na po sa puso ng bawat isa o ng isang tao o isang mananampalataya, then fear appears in his life. Sapagkat takot na siya. No? Tingnan natin dito sa Matthew verse 26. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to his disciples, sit here while I go there. Sinabihan niya yung mga apostolis na bagantay kayo, dito lang kayo. Ngunit kung ating titignan po, anong nangyari doon nung sinabihan niya, ang kanyang mga apostolis ay natulog. Natulog sila.
And taking Peter and the two sons of Zebedee, he began to be saddened and greatly distressed. Then Jesus said to them, "My soul is very sad, even to death. Stay here and watch with me." Going a little further, they prostrated themselves on his face, praying and saying, "My Father, it is possible, take this cup from me, but not as I want, but as you." Yung kalooban ng Ama ang kanyang sinusunod. Ito po ay panalangin ng Panginoon Jesucristo sa kanyang Ama. Ito po ay pinapakita ng Panginoon Jesus, the love for His Father and for doing His will more than love for Himself. Selfishness sa kanyang sabi. At yun po ang saya nanganginan mo sa atin. Bakit ganun? Ang selfishness po ang naging dahilan. Ang sabi dito sa John 14:31, "But so that the world may know that I love the Father, and as the Father commanded me, so I do get up yourselves. Let's get out of here." Jesus said, "I love the Father. I do so." Ito po ay isang declaration, tremendous statements where we see that his heart was more focused on doing the will of God and not his own. And Jesus, there was not an ounce of selfishness. Sa Panginoon sa Kristo, even an ounce of selfishness ay wala sa kanya. Yan din po ang nasa niya sa atin. Bilang mga mananampalataya, kung nandoon yung ating pagsunod sa kanya, kung nandoon yung ating obey sa kanyang command, we have to step down from that selfishness. We have to remove that selfishness. Sapagkat yung selfishness na ang siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng takot ang mga mananampalataya. At yun po ang alisin sa atin. Kaya sinabi niya, banish our fears. Alisin mo ang mga takot. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pagkakataon ito, mga kapatid ko, ating titingnan. Ang sabi po na doon sa Colossians chapter 3, verse 29, at 2 and 3, "Set your sight on things above, not on things on earth, because you have died and your life is hidden with Christ in God." Set on things above. Ang nais ng Panginoon that we have to work, we have to see, we have to look sa mga bagay na nasa itaas, not on things on earth. Sapagkat kung ating titingnan yung mga bagay na nasa sanlibutan ito, we are defeated because of fear. Ang sabi niya, because we have already died and our life is hidden with Christ in God. Tayo po ay patay na. Hindi sa physical pangatawan. Tayo po ay patay na doon sa kasalanan. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon sa Kristo, inalis niya yung kasalanan yun. So we are considered died from sin. And we have now a new life, and we are hidden with Christ in God. God designed, we do not worry about our lives. They are no longer ours. They are His. Kita mo? Dinisenyo ng Diyos na tayo po ay hindi na po ang may-ari sa ating mga buhay, kundi ang ating mga buhay ay sa Kanya na. And 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, sabi dito, "Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which you have from God, and that you are not your own? Because you have been bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." What comes in my life, it's a matter of God and the Lord, not mine. Hindi sa atin. If the face of problems and situation get out of those things, what is going to happen to me? Another one question here. Nanatili po tayo dahil po sa mga katanungan, what will become of me? Ano ang mangyayari sa akin? Ibig sabihin, nanatili tayo doon
sa takot. We stand are captives of those fear. Kaya hindi po natin maiwasan na magtatanong, will it hurts me? So ibig sabihin, maraming katanungan na nanggagaling po sa ating takot ay siyang naging dahilan kung bakit hindi tayo makakusad sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. At hindi natin tunay na makalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon sapagkat tayo po ay nagkaroon ng takot sa ating mga puso. So balik ang mensahe binigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito is to cast out, to remove, to banish the fears in our lives. Kaya dapat natin gawin, sasabihin natin, we have to begin to say to the Lord, Lord, here is my life. This is yours, and this is your business, not mine. Nang ibig sabihin ay nais natin, ang nais na Panginoon, ipagkakatiwala natin ang lubusan. Kaya ang sabi ng to those who trust in the Lord will be saved. To those. Nang ibig sabihin sa sino ba mga nagtitiwala sa Panginoon na siya po ay saved or ligtas. Say to the Lord, Lord, I give you my problems. It's your business. I know you're careful. Lord, let your will be done and I am in your hands. Napakaganda po. Tulad ng sinabi ng Panginoon Kristo nung siya po ay nanalangin. Thy will be done, ang sabi niya. Nung nanalangin Panginoong Kristo nung sinabi niya na kung maari alisin mo ang kupitan ito, but your will be done. Ang iyong buong kalooban ang siyang masusunod. Then kung ito po ang mangyayari, ito po ang ating the Holy Spirit decided to walk in the will of the Father and to walk in love, completely delivered to the Lord. Noon po, si Pedro po ay na-deliver doon sa takot na kanyang nararamdaman. He was completely delivered to the Lord. At nakikita naman po natin mga kapatid, and even in our Bible study last Thursday, ay napangalalan po namin kung paano po ibinigay o nagkaroon ng makapangyarihan si Peter. Nang even the shadow of Peter that will shake to those sick people ay nagkaroon po sila ng kagalingan. Sabi doon sa Acts chapter 4 verse 8 and 14, then Peter felt the Holy Spirit and said to them, rulers of the people and elders of Israel. Nagsalita siya doon sa Israel. Essentially, we are being asked about the benefits done to sick man, remember, in what way we have helped. Be it is known to all of you and to all the people of Israel that in the name of Jesus Christ of Nazareth, listen it carefully. I always mention this one. Even in our Bible study, every time that we have to cast out, every time that we are praying, we always say, Jesus Christ of Nazareth. It is also written here. That in the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified and whom God raised from the dead, through him, this man is in your presence. Yung mga tao, hindi because of Peter itself, but it is because of Jesus Christ of Nazareth. Ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo, nung sila po ay nilukuban ng banal na Espiritu, ay lumukog kay Peter. At doon po makikita natin on how the power of God presents to the life of Peter, maging sa kanyang anino lamang. Even to the shadow that shed to the sick people, ito po ay nagkaroon ng kagalingan. Ganyan po. Kung maalis po yung takot sa ating mga puso, ang Panginoon, ang Diyos, ang siyang kikilos sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ang nais lang natin ay sumunod sa kanyang kalooban. Subalit kung manatili tayo doon sa takot na ating nagkaroon na meron tayo, tanungin natin ang mga sarili ko, ano ba yung mga bagay na siyang dahilan kung bakit hindi ako makalakad sa kalooban ng Panginoon, bakit hindi ako makasunod sa nais ng Panginoon sa buhay ko. Anong uri ng takot ito na siyang nagkulong sa akin? Yan po ang nais ng Panginoon, that we have to evaluate ourselves.
Kaya sabi niya dito, Christ, the name of Jesus Christ. Nasa. Yan po ang aking sinasabi minsan doon sa aming Bible study, especially in prayer. Sinasabi ko like yun. And even me and myself, that is my practice, brothers and sisters. Every time that I'm going to cast, in-fear. Minsan nangyayari po kasi yan. Yung ating mga leaders, minsan ay nakaramdam ng takot na. Habang naglalakbay, may mga sandali na para tayo nagkaroon ng kaba. Then we can cast it out in the name of Jesus Christ of Nazareth. It is specific. Kasi kung sabihin na natin in the name of Jesus, remember that there are lots of people using name Jesus. But if we have to say that what is specifically in the name of Jesus Christ of Nazareth, then you see, makikita natin, maramdaman natin sa ating puso kung paano po tayo nagiging at least, lalo po sa amin, mga naglalakbay sa kalsada. Ang sabi nga naman, this Jesus is the stone rejected by you, the elders, which he has become the head of the corners, and no other is there salvation, for there is no other name under heaven given among men by which we can be saved. Kita po natin. Then, seeing the boldness of Peter and John, and knowing that they were men without letters and out of full guard, were amazed, and they recognized them that they had been with Jesus. And seeing the man who had been healed, who was standing with them, they could not say anything against him. Kita mo, yung mga taong gumaling, eh wala po sila kasabi. Kasi kung ating titingnan po yung mga parisyo noon, yung mga healed of the church noong that time, against sila doon. Makikita natin dito sa story nila na pinagbawalan sila na maghayag ng salita ng Panginoon. Subalit, nagkaroon pa ng takot na sila si Peter, no? Hindi na. Inalis na sa kanya. Yung takot na yun. At doon po ay pinapakita. Sabi nga nito, but love for the Lord was what drove him, not love for himself. Katulad po ni sinabi sa unahan, nasabi na ang Panginoon Kristo nang dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang Ama sa langit at hindi niya ibig ng kanyang sarili. Gayon din po ang ginawa ni Peter. Ang sabi yun, instead of love himself, he loved more to the Lord. At yun din po siguro ang nais ng Panginoon para sa ating mga buhay. At bakit po? Bakit nais na itong gawin? Dahil ang nais ng Panginoon ay lubusan tayo magtiwala sa Kanya. Kita natin kung paano, in the time, ang sabi nga ng Panginoon, nung siya po ay na-crucify, Peter was not afraid. He was being fed by the love of Jesus. He was being fed by the love of Jesus. So they were literally and continue. Kapangyarihan ng Diyos ang siyang kikilos doon sa mga tao hindi po natatakot. Kaya nais lamang natin mga kapatid, we should have, titingnan natin ang ating mga puso, titingnan natin ang ating mga kung saan ba tayo natatakot. Kung yung takot nito ang siyang manatili sa ating buhay, tayo po ay magiging kalunan. But the love of God, katulad po ng kanyang pinakita doon, ang siyang nag-release dito. Sabi nga doon sa Acts chapter 4, verse 22 to 30, and having been released, they gave to their own and related everything that the chief priests and the elders had told them, and they have heard it, raised their voices to God with one accord, and said, Sovereign Lord, you are the God who made heaven and earth, then sea, and all this is thing. Imbes na sila matakot, mas lalo sila naging matapang. So makikita natin mga kapatid kung paano nga kumilos ang Diyos sa buhay ng apostolis ito. Sapagkat isinuko niya ng lubusan ang kanyang sarili sa Panginoon. Kaya sa araw na ito ay makikita natin mga kapatid ang nais lamang ng Panginoon. We have to learn kung paano po tayo mag-trust sa Panginoon. Sabi ko nga sa ating talata kanina, that whoever trusts the Lord shall be saved.
Kaya sa mga sandaling ito, ay ilagay natin sa ating mga puso kung upang sa gayon, kung ano man po ang naramdaman natin, ay wala po itong kapangyarihan sa atin sapagkat ang Diyos mismo, kung ating ibibigay ang ating sarili sa Kanya, ay wala po silang magagawa. Kaya sa sandaling ito, bago po magtatapos ang mensahe ito, ito po ang paalala sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga niya doon, if my strength is love for God and the Lord, then miracles, signs, and wonders will come along. Kung ang ating kalakasan ay sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos at ng Panginoon, miracles, signs, and wonders will come along. And fear will have disappeared without having to thought about it. Yung takot ay mawala sa atin. Kung ang ating kalakasan ay ang pag-ibig ng Diyos, kung ang ating pundasyon ng ating lakas ay ang pag-ibig ng Diyos, ang sabi niya, in miracles, signs, and wonders will come. At yun po ang dahilan. Kung ating titingnan yung mensahe about Peter, ay pinahayag niya. And the sign and wonders was happening. Nung siya po ay lumakad lang sa pamagitan ng kanyang shadow, ay nagkaroon po ng kagalingan ang mga may sakit. Sign and wonders will follow. At ang takot sa puso ng bawat isa na nagtitiwala sa Panginoon, ito po ay alis na. Kaya sinabi ng ating titulo kanina, banishing the fears from our life. Banishing. Inalis. Tinanggal. Hindi ito naglaho katulad ng isang word. Kundi ito ay inalis. At sino po ang nag-alis nito? The Lord itself. Siya mismo ang nag-aalis dito sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Kung patuloy lamang po tayo na mananahan sa kanyang kalooban at ang nais ng Panginoon, we have to surrender our life unto Him. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. At doon po natin maranasan kung how the power of love will be appeared in every one of us. Bilang pagtatapos, ay nais kong basahin sa inyo ang salita ng Panginoon. At ito po ay magiging baunin natin sa ating pag-alis sa tahanan ito, kwarto nito. Dito po sa Psalm chapter 1 chapter 107 verse 20 sabi, He sent His word and held them and delivered them from the ruin. Ito po. Yung mensahe ng Panginoon ang siyang nagbigay sa atin. Pinadala ng kanyang mga salita upang tayo po ay ma-delivered from the ruin. It was the fear who ruins the life of every believers. Ang takot ang naging dahilan na siyang sumira sa buhay ng mga mananampalataya. Subalit, dahil nga po sa kanyang salita, we are delivered from those fear. At ang huli po, ito po ang galing natin sa ating mga puso. Tandaan po natin in Psalm chapter 54 verse 1, mga kapatid. I will bless the Lord at all times. His praise will be continually in my mouth. And the Lord my soul will glorify. They will hear thereof and be glad. Magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I saw the Lord, and He heard me, and He delivered me from all fears. Purihin ang Panginoon, let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Tuloy po, Diyos, na itinuturo mo sa amin kung paano po
kami ay magiging matatag, matatayo sa inyong harapan, Panginoon, upang ano man pong takot na namutawi sa aming mga puso ay hindi po ito makapanaig, Panginoon, sapagkat Ikaw mismo, Diyos, ang siyang nag-aalis dito sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa ng iyong mga anak na ngayon, Panginoon, ay nakapakinig sa inyong mga salita. As you are in your word of God, that you will deliver your word to us, Panginoon, upang sa gayon namin maunawaan, Panginoon, kung paano po kami tatayo, Panginoon, paano po kami magtitiwala sa inyo, Panginoon, na sa lahat po ng takot sa aming mga buhay tulad po, Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-aalis, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Panginoon, ako po nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita na siyang nagbibigay ng kalakasan ng bawat isa sa amin, na sa pamagitan pa ng Panginoon, ng aming pag-ibig at pagtitiwala sa inyo, sa aming pagsusurrender sa aming mga sarili, Panginoon, kami po ay makalaya, Panginoon, sa kulungan ng takot, Panginoon. Kaya Ama, salamat po sa sandaling ito at tunay po ng iyong mga salita na way baon namin, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon. At ito, Panginoon, mensahe na ito ay magbibigay sa amin ng tunay na kalakasan at maalis kami sa anumang uri ng takot, Panginoon, sa aming mga puso. At ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang mamutawi sa aming Panginoon. At sa pamagitan po, Panginoon, ng iyong mga salita, ay kami po ay manindigan at makapaghahayag din naman inyong mga salita doon sa mga taong hindi pa po tunay na nagkaroon ng relasyon sa inyo, Panginoon, because fear was already removed from us, Panginoon. Ama, salamat po sa araw na ito at minsan pa muli, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang araw na ito. Ito po kayong dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Good morning po. Kalong palay ko lang po si Lato. Hindi po ako si Lato. Pasubo niyo ko sa NBI. Good morning. Good morning. May takot pa po kaya? Sure? Matthew 6, verse 25 to 34. Okay, yan. Basahin natin ha. This is a good, maganda yung message ng Panginoon tungkol sa pag-share ng blessings. Let's see. Yung title ng verses na to is Do Not Be Anxious. Yung being worried parate. So, babae kung ano pa, anong damit gagamitin nyo, anong makeup, anong kulay ng lipstick mo, di ba sis Julian? Pula parate, no? So, we worried about things in life. Most of us are worried about anong kakainin bukas. Anong may trabaho pa ba kaya tayo? Especially here in Middle East. May trabaho ngayon, bukas wala. So, we are always worried of these things in life. But this is the assurance of our Lord. Sa Matthew 6, verse 25 to 34, napaka-simple lang ang analogy ng Panginoon. Meaning na ginawa niya very, very simple yung pag-explain sa atin kung paano natin tanggalin yung takot na tinulog sa atin ngayon. Ni Brother Vic, sa buhay natin, in daily basis. Okay. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Tama naman.
And why are you so anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil or spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. In my life, malaki po yung experience ko sa ganito. May na-share ako dati na yung pera mo sa bulsa mo is only 1.5 dinar. Hindi mo alam ano unahin mo. Ikakain mo, bibili mo ng gasolina, o bibili mo ng load. But yet, sabi ko, at the end of the day, yung 1.5 ko na sa bulsa ko. Nakakain na ako, may load na ako, may gasolina pa rin ako. So that, sabi ko, Lord, you want us, or teaching us, that we have to not to worry so much about these things kasi i-provide ng Panginoon. This morning, I happened to talk to one of our sisters papunta dito. Nagtatanong din siya hindi ko alam kung saan nanggaling yung pera na yun. Basta na-provide. Na nagawa yung dapat magawa. Nangyari yung dapat nagawa. She asked for prayers from us. And the Lord answered it. Talagang ang galing ng Panginoon sa bawat buhay natin. I cannot share her life sa buhay na kay Lord. But yet, she is a living witness. Maraming share dito na talagang kikita mo yung galaw ng Panginoon sa bawat isa. So kung ano man yung worries natin ngayon, ano man yung pinatatakutan natin ngayon, let the Lord handles it. Let Him, sabi natin, siya yung gabay natin. Let Him work sa buhay natin. Kasi minsan, nami-miss out natin yung role ng Panginoon sa atin. We pray a lot of things, but yet we didn't allow Him to work. So ngayon, hayaan natin siyang gumalaw sa buhay natin. I'm thankful na kami isang brother natin dito, na nakabalik na kami sa work. And hindi ako makapaniwala, like our sisters, no? Dito sa Answer Prayer also. Kaya kami naman nagreklamo. Hindi na kami nakakatulog ng maayos. But yet, sabi ko, God works in mysterious ways. So thankful ako na, although, kanina sabi ni Pastor Ted, ba't nandito ka, may trabaho ka? But yet, I said kagabi, sabi ko sa manager, basta sa Friday, hindi na pwedeng absent. Kung kaya mag-attend ng church, fellowship, you have to. So ngayon, hinahanap ko na yung Friday. Kung pwede everyday Friday. TGIF. So, allow me to say na yung anong dapat natin i-share. Usually, yung sinishare natin is more on talents, our time, and treasure. Yung tatlong to is our requirement para maging close tayo sa isa't isa, closer tayo, at mag-build up natin yung church. So this is the role na talagang sinasabi natin na kailangan i-trust natin sa Lord. Sabi nga, trust is easy to say and even to advise na tuwala na sa Panginoon. God provides. Pero pinapractice ba natin sa sarili natin? Diba? Minsan magaling tayong magbigay ng advice, but yet our actions is different. Parang it's a thing that for the past years talagang mahirap para sa atin. Pero ang pag-practice natin ng trust sa Panginoon, pwede natin gawin daily pieces. Hindi yung bukas ako magtiwala kay Lord, basta ngayon gagawin ko to. It's always that in the morning, masarap magsabi sa Panginoon, Lord, marami akong gagawin. Let me be a productive today. I trust in you sa mga delays, mga ganito. Effective naman, nakikialam naman ng Panginoon. Matthew 6, verse 25 to 34, galing po ito sa Panginoon. Coming from the Lord's mouth.
is an assurance na di tayo niya pababayaan. Di ba? Yung ibon niya, di ba? Lahat ng mga nakapaligid sa atin, yet is still there. Kasi nga, God is handling their lives for us. Na maintindihan natin na, why are you worrying too much? Brothers and sisters, one thing also na kailangan natin mag-share is to be joyful. Dapat masaya tayo. Happy giver tayo, di ba? Binago na yung Old Testament, the New Testament. The New Testament is giving us, be joyful in sharing what we have. Okay. It might be assisting only, no? Assisting only in small things. Ang pagkanta, ang pag-serve ng food, anything that is small, offer it to the Lord na appreciate ng Panginoon. There's nothing small in the service of God. Kahit magkano ibigay mo, today, God will appreciate it. Totally and will return to us hundredfold. Remember that the Lord even gave His life for us. Diba? Ngayon pa kaya, bigay ka ng kasi one dinar, hindi ibabalik sa iyo ng 1,000 times, 100 times. Diba? Buhay nga niya, binigay niya. So, let's trust the Lord and don't be afraid na mag-share, magbigay. Because God knows kung anong kailangan natin bago natin hingin. Okay? And lastly, the best people who represent Him in this world aren't the most intelligent, the most eloquent, or the most gifted. My best representatives are the kindest and the most humble people. We don't have to be perfect, but let's do this. Deeply respect people, no matter what they have done in the past, and always believe that God is watching us. Let us pray. Lord, today you gathered us with the angels and saints in heaven. We thank you because you have provided us for the past week the strength we need, the joy we are enjoying, and yung mga kapatid namin, Lord, that they're here with us. Maraming salamat, Lord. Today, Lord, we will share your blessings for our church, para po sa aming mga kapatid. Let this be a sign that we are serious in giving you our services. Let this be a sign na kami po, Lord, keep your promises na ibibigay mo sa amin ang aming pangangailangan in due time. Ibigay niyo po sa amin ang Holy Spirit na magbigay sa amin ng lakas at paniniwala na ikaw ibabalik mo sa amin kung ano man ang aming kailangan sa tamang panahon. This we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give
Hello, yes, good morning. Yan, good afternoon na. Thank you, Lord. Kanina morning pa, ngayon afternoon na. Salamat sa Panginoon. So ngayon po, nadako na po tayo sa ating mga announcement. So ngayon po, nais muna po natin i-welcome sa ating kalagitnaan ang ating visitor. Sabi lang po kung tama lang po yung pag-guess ko sa pangalan po niya. Si Buena Montilla Noche. Tayo po sa atin sila para makipag-guess po. Yan, ito po siya. Yan. Salamat po sa Panginoon. Welcome po sa CGCF. So, ano po, sana ito ay una ng susunod pang mga araw na makakasama po namin kayo dito sa aming pagsamba sa ating Panginoon. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Subuhay ng ating kapatid, Sister Buena. Paano po mainam na tawag po sa inyo? Buen. Okay, Sister Buen. Okay? Ayan po. So, ito po muna yung susunod nating mga announcement. Go through